makakausap natin via live phone patch si Dr. Gwendolyn Pang, Secretary General ng Philippine Red Cross. Hello, Diana and JC. Magandang hapon sa inyo. Yes, magandang hapon po. Kamusta po yung relief operation po ngayon ng Philippine Red Cross? Well, we are concentrating on relief operation. We started doing this since day one, no? Ang total number of people served already 10,000 hot meals. We're starting to distribute yung operation, yung food and noodles. Already, we have rescued 3,430 people, no, since day one. Tuloy-tuloy po yung rescue operation pa rin natin, ha? Kasi may mataas na tubig pa rin po dito sa may Pampanga, no? Malakas pa rin ang agos ng tubig. And tuloy-tuloy po yung ating effort. We really need more support in terms of search, food items, ng kulambo, blanket, and mosquito net. Yun. So, Doc, kamusta naman po? Ano po ba yung pinakakailangan nila so far? Bukod po sa mga basic, like, siguro pagkain, ano pa po yung mga ibang kailangan ng mga nasalanta po nitong bagyong? Yung mga non-food items, yung mga essential gamit, no, tulad ng pangtulog, kasi malamig syempre sa evacuation center din, nabasa yung mga gamit nila. So, they need blanket, mosquito net, and sleeping mats. Kailangan din ng hygiene kit. Kailangan panatiling malinis ang pangatawan nila. So, kailangan soap, fluoride, toothpaste, toothbrush. Kailangan din nila yun. Face towel, kasi hand towel. Tubig, no? Dahil maraming parts ang submerged underwater. Wala sa mainit naman sa tubig. So, we need to also give them clean water for drinking. Doc, kamustahin natin yung siguro yung health nila, yung kalusugan ng mga nasalanta po nitong bagyong Maring. Kamusta naman po? May mga sakit po ba o ano po yung karaniwang sakit na nakukuha po nitong mga nandito po sa mga evacuation centers na kasalukuyang pinuntahan na po ng Philippine Red Cross? Ang common po na complaint sa amin ay yung usual na cough and cold dahil po sa lamig ng panahon at saka ulan-ulan. Pero marami pong areas na stagnant ang water, so nakabantay po tayo sa posibleng pagkakaroon po ng leptospirosis o kaya po ng mga iba't ibang skin diseases o mga waterborne diseases. Dr. Pang, magandang hapon ho, si JC Tejano ho. Tatanong ko lang, Doctor, kumusta ba ang sitwasyon natin sa mga evacuation centers? Sapat ba ang ating mga evacuation centers sa kasalukuyan? Congested po yung ating mga evacuation center. Nagsisiksikan po yung mga tao. Hindi naman po lagi nagiging maganda ang kondisyon ng mga tao sa evacuation center. Kaya sinisikap din natin pag medyo umaraw-araw na at umupa na yung baha, maganda rin mapauwi na yung mga tao para magkaroon ng semblance of normalcy, no? So kung tuloy-tuloy dito ang panahon, tuloy-tuloy pa rin yung mga tao sa iba't-ibang evacuation centers. Ang problema rin natin dyan ay kasama na rin yung mga palikuran, no? Kasi kulang din talaga. Tsaka yung waste management. So, ang Red Cross ay tumutulong din sa mga ganyan na pamamaraan. And we also put up breastfeeding station para sa mga breastfeeding mothers. Doc, sapat naman po ba yung mga volunteers po na tumutulong ngayon para sa relief operation po ng Philippine Red Cross? At kung sakaling kulang, saan po ba sila maaaring dumulog para po makapag-volunteer po? Thank you, Diane. No? Ang ating mobilized na volunteers since day one ay 954 na. Medyo, kung tuloy-tuloy yung ating operation, kukulangin tayo ng mga tao. So, I'm very happy to also inform the public na maraming tumawag sa amin ng mga companies na willing sumuporta, pagbibigyan ng mga tao nila, no, tumulong. But, tumulong pa, our hotlines are 527-0000, 527-0000, kaya 143-143. Yun po ating hotline. O kaya mag-login po sila sa ating website, www.redcross.org.ph, para alamin nila kung paano sila makatulong. Even donation po, tumatanggap po tayo. Dr. Pang, alam naman ho natin na talagang ang Philippine Red Cross, no, nandyan talaga tuwing merong kalamidad at talagang kahit malakas pa ang buhos ng ulan ay talagang pupunta na ang Philippine Red Cross sa mga pinaka-affected na areas. Ngayong taon ba, Dr. Pang, may mga problema bang kinaharap itong mga volunteers natin sa mga efforts ninyo na sumulong kahit malakas ang ulan?
po, doon po yung mga tao natin. But of course, pag medyo matiib ang lugar at matakas ang variant, we don't want to risk the lives of our volunteers. Kaya mga natin namin panawagan, yung ating mga kabayan, masuto tayo sa flood watch. Pagpataas na tubig at sa level na siya na dapat tayo lumikas na po tayo. Mahirap po talaga ang magsalay pag ang tubig ay sobrang taas na. Kasi even yung buhay ng ating volunteers ay baka maisaalang-alang natin. So ayaw po natin yun. Okay, Dr. Pang, paano ba namin makukontak ang Red Cross kung sakaling kailangan pa namin ng tulong o kung gustong mag-volunteer ng ating mga kababayan? Maraming salamat, RJ at Dayan. Para po makipag-ugnayan sila sa Philippine Red Cross, sa aming hotline po, uulitin ko lang, ay 527-0000, 527-0000, o kaya 143. 140, madali lang pong tandaan. No? Ang ating website po ay redcross.org.ph. Okay, maraming salamat. Sa mga chapters na malapit sa lugar nila. Sa Okay. chapters ng Red Cross. Okay, Thank you so Salamat much. po at Archie sa pagkakataon na ito. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat po. That was Dr. Gwendolyn Pang, Secretary General ng Philippine Red Cross.